pag-uusapan po natin ngayon is actually a continuation of our series regarding resolving conflict. Pero sa gabi pong ito, ang pag-uusapan natin ay Biblical Conflict Resolution for Church Leaders. Ano po? Church leaders, tayo mismo at saka yung sa church. Nakuha niyo po. Ang conflict daw po ay natural part of human life. Especially, we are in interaction with different personalities and with different person. Kahit sa church, meron pong nangyayaring conflict between members to members or between members to leaders o kaya leaders to leaders. At minsan nakakalungkot, may conflict din po kahit minsan sa pastor tsaka sa mga members. It's a natural part of human interaction. So we encounter conflicts. Ngayon, ito maganda. Kung paano natin ina-handle yung conflict sa ating buhay, doon naman natin na ipapakita yung commitment natin kay Jesus. At yung role ni Jesus sa atin bilang ating mga leader at kung paano naman tayo hinuhubog ni Jesus bilang mga leader sa church. Pag sinabi po natin church, hindi po building ang pinag-uusapan natin dito. Pag sinabi po natin church, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mga kalipunan ng mga taong totoong sumasampalataya sa Panginoon. Nakuha niyo po. Ngayon, meron po mga biblical principles at mga practical tools na pwede nating magamit at mahasa tayo upang sa ganon, maayos natin agad kung anumang sigalot o anumang problema sa atin at sa ibang tao. Kumbaga, meron tayong pwedeng matutunang skill at may mga tools na pwede tayong magamit para ma-resolve agad natin yung conflict within the house of God, within the church. Nakuha niyo po. Alam niyo po, sa Bible, merong mga church leaders na nagkaroon din ng conflict pero they were able to handle it according to the biblical principles which the Lord Jesus Christ gave us. So, therefore, ano nangyari? It helped them. It helped actually the church to grow. Ngayon, pag-usapan muna natin ang biblical foundation. Ano ba ang nature ng conflict? What is the nature of conflict? Nakuha nyo? Ayan, biblical conflict resolution. This is for leaders, conflict resolution. Pag-usapan natin, we can learn biblical principles. Nabanggit ko na po yan kanina. Pag-usapan natin, ano yung mga biblical foundations? Ano ang nature ng conflict? Pag sinabi nating nature, ano yung katangian nito? Nakuha nyo? Una, yung tinatawag na origin. Saan ba nanggagaling yung conflict? Ayon sa Bible. May pinanggagalingan yan eh. So, let's read James chapter 4, verse 1 to 2. And we will be able to find out one of the origin or natures ng conflict. Yung pinanggagalingan nito, saan ito galing. James chapter 4, verse 1 and 2. Sabi rito, sabi ni James patanong, sabi niya, what causes fights and quarrels among you? So tinatanong dito ni Santiago sa mga mananampalataya ng unang panahon, first century Christian. Sabi niya, ano bang pinanggagalingan ng inyong mga pag-aaway-away at pagtatalo-talo? Tapos sabi, hindi ba? Sabi niya, don't they come from your desires that battles within you? Ano sabi ni Santiago? Sabi, hindi ba galing yan sa inyong mga pagnanasa? Sa desires na nanggagaling sa kalooban nyo. At yung desires na yun daw, nagbabattle within you. So, anong sinabi niya pa? Sabi, you desire, may hinahangad kayo, sabi niya, but do not have. So, you kill. Sabi niya, meron kayong mga ninanasa, meron kayong kagustuhan, pero hindi nyo makamit. Kaya, ang ilan sa inyo, papatay na lang. Sabi, you covet, but you cannot get what you want. Naiinggit kayo, may mga gustong-gusto kayong makuha, may mga ninanasa kayo, pero hindi nyo makuha. Nakuha nyo, hindi nyo makuha yung gusto nyo. Kaya ang ginagawa nyo, sabi niya, nag-aaway-away kayo. You quarrel and fight. Ano pa sabi niya?
You do not have because you do not ask God. Sabi niya, hindi nyo makuha yung gusto nyo, wala kayo ng mga hinahangad nyo, simple lang. Ano daw ang dahilan? Kasi hindi naman kayo humihingi sa Panginoon. Alam nyo, ang conflict na makikita natin dito ay minsan nag-uugat o nagmumula doon sa mga tinatawag na selfish desires. Hindi ba gano'n naman? Kapag selfish na tayo o kaya selfish na ibang tao, tapos may gusto siyang makuha, sarili niya lang iniisip niya, doon nagkakaroon ng conflict sa ibang tao. So yun, selfish desires. Ano pa? Pride. Diba? Kapag iniisip na natin na mas magaling tayo, mas mahusay tayo, mas importante tayo, mas mahalaga tayo, kapag nandun na yung kaisipan natin na mas doon, nagsisimula yung conflict. Or ang isa pa, yung sabi rito ni Santiago, meron kayong gusto pero hindi niya naman hinihingi sa Panginoon. So anong ibig sabihin nun? They are self-reliant. Hindi sila nagtitiwala o nakaasa sa Diyos. So, hindi sila God-reliant. So, eto, selfish desires, pride, and lack of reliance on God. Yun minsan ang pinanggagalingan ng mga conflict. Nakuha nyo? Yun ang pinanggagalingan. Now, another verse in the Bible. So, bagamat ang conflict, ayaw natin yan, di ba? Sino ba naman may gusto niyan? At ang origin ng conflict ay very selfish desires, pride, and lack of reliance on God. Pero alam niyo ba na ang conflict is actually also an opportunity. What is this? Actually, this is an opportunity to grow if handled appropriately. Nakuha niyo? Ano sabi sa Romans chapter 8 verse 28? Basahin natin. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ano daw dyan? Yung mga nagmamahal daw sa Panginoon, ang Diyos kayang gumawa sa ikagaganda ng kanilang buhay. Kahit paminsan parang masalimuot. God can work on that so that it can bring a positive outcome. Nakuha nyo? Although ang conflict, painful, pero this is actually an opportunity to grow. God can use conflict so we can grow spiritually, we can mature, especially on how we can relate with other people. Especially when we have and when we do reconciliation, this is actually also an opportunity for a deeper unity within the body. Nakuha nyo? Isang talata pa sa Bible, ang sabi sa Proverbs 27 verse 17. Sabi rito, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Conflict can be used to help us grow. Ano daw ang sabi dyan? Ang sabi dyan, kung paano daw ang bakal ay pinatatalas niya ang kapwa niya bakal, ganun din ang tao. Paano nagiging matalas yung bakal? Di ba kapag nagkakaroon sila ng friction, di ba? Pag nagkakaroon na ng friction, halimbawa yung funnel o yung kapwa bakal, pinatatalas niya talaga. So yung bakal, kapwa bakal, nagtutulungan sila para maging matalas. Ganon din daw sa tao. Nakuha nyo? Ang sabi ng verse ng Bible, nagkakatulungan. And sometimes, you know what? Yung conflict, ginagamit ng Panginoon para tayo ay magkaroon actually ng kasanayan kung paano itatrato natin ang ibang tao. Nakuha nyo? So, ano yung mga core principles na dapat nating matutunan when it comes to conflict resolution? So, conflict ay may origin, may pinanggalingan, at ang pinanggalingan nito yung mga desires natin, yung pride natin, at yung lack of self-reliance. Pero this is actually an opportunity for us to grow, especially with our relationship with other. Ngayon,
Ano yung mga dapat nating matutunan pagdating sa conflict resolution? Ano yung mga attitudes o tayo mismo ay dinidisplay, ginagawa? Ito po yung mga yun. Number 1, yung tinatawag na humility and self-examination. Humility and self-examination. Napakahalaga po nito ng pagpapakumbaba kung gusto natin magkaroon ng pakikipagkasundo, pakikipag-ayos doon sa ibang tao. Ano ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 3 to 5? Sabi rito, "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite! First, take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye." Anong sinasabi dito ng Panginoon Jesucristo? Sabi ng Panginoon, actually mga kausap niya rito, mga Pariseo, noong time na nagtuturo siya. Sabi niya, bakit kayo? Sabi niya, tinitingnan niyo yung yung puwing ng inyong kapwa, pero hindi niyo naman binibigyan ng pansin yung ang pagkakagamit nga sa translation ng Tagalog, yung troso. Yung troso daw na nasa kanilang mga mata, hindi nila makita, pero yung puwing ng kapwa nila, yun ang kanilang tinuturo. O may puwing ka, pero sila malaki daw ang kanilang troso sa mata. Sabi ng Panginoon, mga hipokrito, sabi niya, tanggalin mo muna yung harang sa iyong mata. Kasi pag natanggal mo na yung harang sa iyong mata, madali mong matutulungan yung kapwa mo natanggalin din yung harang o yung puwing sa kanilang mata. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, sa conflict resolution tayo, kadalasan kasi pag halimbawa may pag-aaway ang dalawang tao, nagtuturuan ng mali. Kasi ikaw ganito ginawa mo, kasi ikaw ganyan. Nakanyo, tapos naghahalongkatan na, yung iba dyan nagiging historia na, yung history, di ba? Dati ganito ginawa mo, ganyan, ganyan. So, nagtuturuan ng mali at ayaw mag-aminan ng kanilang mga pagkukulang, pagkakasala. Ngayon, kapag ganun daw tayo, mahirap magkaroon ng resolution. Paano mariresolve kung masyado tayong mataas? O kaya tayo, hindi natin in-examine yung ating mga mali. Ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo muna ang sarili nyo. Tanggalin nyo muna inyong puwing sa mata, para sa ganun, matatanggal din natin yung puwing sa mata ng ibang tao. Anong ibig sabihin dito sa atin? Ang ibig sabihin, napakahalaga ng accountability. Yung tayo ay may pananagutan din sa ibang tao. Ibig sabihin, tayo, sinusuri din natin ang ating mga sarili. Tapos ina-address din natin ano yung mga pagkukulang natin, ano yung pagkakamali natin. Kapag gano'n ang ating attitude, madaling ma-resolve yung conflict sa ibang tao. So dapat merong humility and self-examination. Kaya nga napakahalaga, halimbawa may taong nakagalit tayo, imbis na tayo ang magturo na ito kasi siya, ganito ugali niya, ganitong ginawa niya. Bago yun, tayo muna, magbigay tayo ng panahon, ipayapa natin ang ating kalooban, ipanatag ang isip, tapos mag-self-examine tayo. Tingnan natin, ano ba yung nagawa ko? Ano ba yung mga naging contribution ko? Bakit nagkaroon ng kaguluhan? And be humble enough to accept it so that you will change. Sabi ng Bible, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Sa Tagalog, ang Diyos daw ay laban sa mga palalo, sa mga mayayabang. Pero, napakabait at mapagbiyaya sa mga mapagkumbaba. Philippians chapter 2 verse 3 to 4, sabi rito, tingnan nyo ha, ang tinuturo sa atin dito ito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, ano itong gagawin natin? Value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Dalawang bagay yung makikita natin dito.
Number one, dapat i-value daw natin ang ibang tao. Sabi rito, i-value daw natin na dapat mas mataas sa atin. Nakanyo, above ourselves eh. So kapag ganun ang tingin natin, oy, si Mrs., si Mr., o kaya si Kuya, si Ate, o yung kapitbahay, mas mataas sa atin, so hindi tayo hindi na tayo magpupumilit pa, di ba? Kasi kaya naman tayo minsan prideful kasi ang tingin natin mas mataas tayo, di ba? So, i-value daw natin sila, mas mataas sila sa atin. Pangalawa, wag lang daw yung interest natin ang ating titingnan. Naintindihan ko na tayo po, may mga interest talaga tayo. Hindi na mawawala sa atin. Pero sabi, dito sa atin, bilang mga Kristiyano, dapat hindi na lang interest natin ang tinitingnan natin. Dapat mas malawak sa interest natin ang ating nakikita. Nakanyo, sa interest ng ibang tao at higit sa lahat sa interest ng Panginoon. Kasi mas mahalaga mga kapatid, mas mahalaga talaga ang relasyon kesa sa mga bagay-bagay o ari-arian. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng isang taong mamamatay tapos mamamatay siya. Nung mamamatay na siya, ang tinawag niya ang hiningi niya yung Mercedes-Benz. Yung halimbawa, parang ganito, mamatay na ako. Pwede ba, dalhin niyo ako sa Mercedes-Benz kasi magpapaalam ako. May ganun ba kayo nakita? O kaya yung pakikuha nga yung mga titulo para mahalikan ko man lang ng huling sandali bago ko bawian ng buhay. May ganun ba? Wala di ba? Normally, kapag isang tao ay mamamatay na, nasa deathbed na, anong ginagawa niya? Pinapatawag yung mga mahal niya sa buhay. So, mga kapatid, relationship is more important than anything, than things in life. Nakuha niyo? Mas mahalaga yung relationship. So, anong ugali? Dapat ang ating ipamahalas? Humility and self-examination. Pangalawa, na core principle. Number 2 is that seeking reconciliation and forgiveness. Core principles of biblical conflict resolution. Ano daw? The seeking of reconciliation and forgiveness. Mahihirapan tayong i-solve ang conflict natin sa ibang tao kapag tayo mismo hindi tayo naghahangad ng maayos. Di ba totoo naman yun? Hanggat hindi mo hinangad na magkaayos kayo ng taong kagalit mo, hindi naman talaga maayos. Diba? So, we have to personally seek reconciliation and at the same time, forgiveness. It could be na tayo ang kailangang patawarin o kaya tayo ang kailangang magpatawad. Matthew chapter 5 verse 23 to 24 ang sabi, therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or your sister has something against you, ang sabi doon, leave your gift there in front of the altar. Go first and be reconciled to them, then come and offer your gift. Ano daw? Kung ikaw daw ay pupunta sa altar, may dala-dala kang burnt offering or offering that you need to give to the Lord. Tapos naalala mo, naalala mo daw na yung sister mo o yung brother mo has something against you. Ay, naalala ko, galit pala sa akin si brother ganito. May nagawa ako kay sister ganito. Kapag naalala daw yun, anong gagawin? Iiwanan mo daw yung offering mo sa altar. Tapos, pupuntahan mo yung taong kagalit mo o may galit sa'yo. Nakuha nyo? At makipag-reconcile ka daw muna sa kanya. Tapos, saka ka bumalik, saka mo i-offer yung gift mo sa altar. Ang tanong, bakit? Bakit kaya pinapaiwan? Bakit pinapaiwan sa altar yung offering mo? Number 1, kasi ayaw ng Panginoon na meron pang sagabal sa pagpunta mo sa tao para magkaayos kayo. So, alisin yung mga sagabal. Pangalawa, kasi gusto ni Lord na bumalik ka uli sa altar. Pag nagkaayos kayo, bumalik ka uli sa altar and you will offer a worship. Kasi yung offering is a worship to God. So, God wants you to come back to Him reconciled with the relationship with your brother or your sister, and God wants you to worship with whole heart.
Tama nyo? So tayo mismo dapat, sisikhayin natin, hahangarin natin na naisin natin na magkaayos tayo sa ibang tao. At tayo mismo, humingi ng tawad. O kaya, magpatawad. Colossians 3:13, anong pagkakasabi dyan? Tingnan nyo, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. O may sama ka ng loob, galit ka doon sa isang tao, ang sabi, patawarin mo na. Hindi ko mapatawad, Pastor Jun, kasi talagang laking pagkakautang sa akin yan. Hindi ko mapatawad, Pastor Jun, kasi grabe ang sakit-sakit nung ginawa sa akin yan. Wala talagang kapantay. Tama nyo? Pero ang sabi ni Paul, ang basis ng forgiveness mo sa ibang tao ay hindi yung sakit mo. Hindi yung laki o liit ng kanyang nagawa. Ang basis ay kung papaano ka din pinatawad ng Panginoon. So yun ang basis. It is so important to personally pursue reconciliation and extend forgiveness even when it is difficult. Napakahalaga po nun. Now, pangatlong prinsipyo sa biblical conflict resolution, number 3 is communication and active listening. Napakahalaga po ng pakikipagtalastasan o malinaw na pakikipag-usap, at hindi lang pakikipag-usap, kadalasan kasi sa pakikipag-usap tayo nagsasalita, di po ba? Hindi lang pakikipag-usap, kundi yung pakikinig din. Tayo mismo makikinig doon sa sinasabi ng ating katunggali o nung kapwa natin. Proverbs 15 verse 1, tingnan niyo po. A gentle answer turns away wrath, but a harsh words stirs up anger. Yung malumanay daw, malambing na pananalita, yung mapagpakumbaba na pananalita, nakakapagpapawi daw yun ng galit. Diba? Pero yung padalos-dalos, yung hindi pinag-isipan mga salita, naku, nakakapagpaliyab pa yan ng galit. Di po ba? Nakakapagpaliyab yan ng galit. Tingnan niyo po ang sabi sa susunod na talata. James chapter 1 verse 19. My dear friends, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Dapat daw ano? Mabagal daw tayo dapat magsalita o mahinay. Tapos mabagal tayo magalit. Pero dapat mabilis tayong makinig. Kadalasan baliktad ang nangyayari, di po ba? Mabilis tayong magsalita. Yung taong kausap natin, nagsasalita pa, tayo kunwari nakatingin ng ganun, pero nag-iisip na tayo kung papaano iriribat. O kaya papaano papahiyain yung tao, o kaya papaano sasansalain, di ba? Papaano natin sasagutin. At kadalasan, intentional pa, sasagutin ko to para mapahiya ito. Nakuha nyo? Ganon, mabilis tayong ganon. Tapos mabilis din tayong magalit. Di ba? Mabilis tayong magalit, lalo na pag nakanti na yung pride natin. Di ba? Pag tayo nang nasaktan, pag tayo na ang naagrabyado, mas mabilis tayong magsalita at magalit. Pero ang sabi ni Pablo, hindi, ni Santiago, sorry. Sabi ni Santiago, hindi ganoon. Dapat mas mabilis tayong makinig. Nakuha nyo? Proverbs 18:13, to answer before listening is a folly and shame. Yung mga tao daw na sumasagot na agad pero hindi pa pinakinggan, nagpapakita daw na sila ay mga mangmang, mga hangal. Nakuha nyo? Kahangalan pala yung sumasagot ka kahit hindi mo pa narinig ng buo yung kwento. Nakuha nyo? It is very important to have clear, respectful communication and truly listen to understand the other person's perspective. Alam nyo, kapag gusto talaga nating i-resolve yung conflict natin sa ibang tao, bibigyan natin sila ng pagkakataon na magsalita. Hindi lang sila magsasalita, hindi lang natin pakikinggan, kundi uunawain natin talaga, hahanap tayo
ng paraan na maunawaan natin sila upang sa gayon, magkaayos tayo kasi yun ang ating pagkatawag. Ang pagkatawag po sa ating mga kapatid ay kapayapaan. Nakaan niyo po? So communication and active listening is very important. May mga tao, pag galit sila, ayaw na makipag-usap. Hindi po mariresolve yung conflict kapag walang pakikipag-usap. Pero sa pakikipag-usap naman, tinatimingan din. Nakaan niyo? Hindi yung, kailangan makausap ko siya ngayon. Hindi pa ready yung tao. Kailangan may readiness din. Ihahanda rin natin sila. Nakaan niyo po. Next, number 4. Biblical principle sa conflict resolution ay number 4 ay seeking wise counsel. Seeking wise counsel. Proverbs 11:14, where there is no guidance, a people fall, but in an abundance of counselors there is safety. Ano ibig sabihin nito? Dapat maghahanap tayo ng mabuting payo sa gitna ng ating hidwaan sa ibang tao. Alam niyo po ang nakakatuwa nito kasi ang banal na Espiritu Santo ay ang ating counselor. So siya ay mabuting tagapayo. So we can ask the Holy Spirit. We can even pray, Lord, Holy Spirit, I need wisdom and understanding. Give me wisdom and understanding. Nakaan nyo? Ano ang sabi sa isa pang talata sa Bible? Proverbs 12:15. Sabi dito, the way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Yun daw mga mga mangmang, pagtingin daw nila sa sarili nila, maganda na, ginagawa na nila. Pero yung mga matatalino, nakikinig muna sila sa advice ng ibang tao. So we seek wise counsel from other people, especially from the seasoned believers or leaders. So encourage leaders to seek advice from trusted elders. Let's encourage ourselves as leaders, no? Let's find somebody, especially kapag kilala niyong mature na, may takot talaga sa Panginoon at matuwid na tao. Humingi tayo sa kanila ng advice. Kasi yung kanilang mga pinagdaanan sa buhay ay pwede makapagbigay sa atin ng wisdom. Especially kapag yung ating hidwaan na ay conflicts na, ibig sabihin marami nang nagkaawing-awing na kumbaga. Nakuha nyo, yung ibang mga matatanda sa pananampalataya, meron silang wisdom eh. So let's seek and find out wise counsel. Okay? Number 5. Ayan, number 5. Principle of biblical conflict resolution. Restoring and building up. Restoring and building up. Galatians 6:1, brothers and sisters, if anyone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore the person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Ano sabi dito? Ay mga kapatid, halimbawa may nakita daw kayo na kung saan o nahuli nyo na nagkasala. Pwedeng yung taong yun, yung taong nakagawa sa ng kasalanan. Di ba? Nalaman mo na dinaya ka halimbawa sa transaction nyo, o kaya pinaglihiman ka, o kaya nag-cheat sa'yo, o kaya binenta ka, kinaila ka, kung ano pa man, sinaktan ka, di ba? Buong tiwala mo pa naman. Eventually, nalaman mo na ganun may ginawa siya. Sabi daw, kayo, na nagawaan, and you think you are more spiritual, sabi, tayo daw dapat yung magre-restore sa kanila. Tama nyo? Tayo magre-restore. It is our duty to restore. So, dapat ang kaisipan ko sa conflict resolution, ang kaisipan ko, paano ko ba siya mare-restore? Kung siyang mali. Tapos, paano ko ba siya mabibuild up? Matutulungan umangat ulit. That should be our attitude. Romans 12:18, sabi rito, if it is possible, as far as it depends on you. Ano sabi rito ni Paul? Live at peace with everyone. Sabi niya, kung maaari, tayo bilang mga mananampalataya, mga mas mature sa pananampalataya, kung tinuturing yung mature kayo, sabi rito, hangarin natin ang kapayapaan.
hangarin natin ang maging payapa at magkaroon ng maayos na ugnayan sa ibang tao. The goal of dialogue is restoration. Kapag tayo ay nakipag-communicate, nakipag-dialogue, nakipag-usap, ang goal dapat natin ay paano ko ba siya ma-restore? Paano ko siya matutulungan? The goal is restoration, not punishment. Not punishment. The point is to build up the person, not to tear down. Tama nyo? Kadalasan kasi pag nagkaharap-harap ng gano'n, no? Nagkaharap-harap ng hindi, kailangan mapamukha ko talaga sa kanya, siya ang mali. Mapamukha ko sa kanya na siya, ganito siya, napakawalang hiya niya, o kaya kung ano man ang ginawa niya. Ganun minsan ang binubulong ng demonyo, di ba? Gusto nating ipamukha sa kanila. Pero ang sabi ni Pablo, no, hindi. Ang goal natin, paano natin sila mabibuild up? Paano natin sila matutulungan umangat, hindi ang mawasak. Nakukuha niyo po ba? Okay, ngayon po pag-usapan natin ang steps for conflict resolution. So these are practical steps. Ano po? Number 1, I pray for guidance. Bago tayo pumunta doon sa taong kagalit natin o meron tayong hidwaan o meron tayong conflict, alam ko ang ilan sa atin gustong-gusto lang ayusin. Mas maganda mag-pray muna tayo. Pray for guidance, pray for wisdom, pray for the power of the Holy Spirit. Pray that the Holy Spirit will be our guide and our mediator. Maganda na mag-pray muna tayo para ayusin ng Panginoon yung puso ng tao, tayo rin mismo, at yung puso ng tao kakausapin natin. So napakahalaga po ng prayer. Kasi yung prayer, hindi pa man kayo nag-uusap ng tao, may ginagawa na ang banal na spirito. So we can pray directly actually to the Holy Spirit. We can pray like this. Holy Spirit, pwede po ba ayusin yung puso ko, ayusin niyo rin yung puso ng taong kagalit ko, at ang prayer ko, pag nagkausap kami, magkaunawaan kami, maging malinaw ang aming mga isipan, magkaintindihan kami, at pag-ibig ang paghariin sa aming dalawa. So pwede pong prayer yung gano'n. Pangalawa po, ay examine your own heart. Examine. So bago ako lumapit dun sa tao, susuriin ko, bakit ko ba siyang gustong makausap? Pwede kasi na sa likod ng utak natin, gusto natin makipag-usap, pero ang gusto natin mangyari, sisihin siya. O kaya pagmukhain siya na may kasalanan at mas mababa sa atin. Nakanyo, pwedeng ganun eh. Nasa puso natin, hindi pakikipag-reconcile, kundi yung tao ay madiin natin. Di ba? So, kailangan, prayerfully, susunod, teka, bakit ba kakausapin ko ang taong to? Ano ba yung nasa likod ng aking motibo? Remember, sa conflict resolution, dapat ang ating intention ay resolution. So, pag hindi resolution, hindi pakikipag-ayos ang ating motibo, teka muna, ipagpaliban muna siguro natin. Kasi baka mamaya, imbis na maging maayos, ay lalo pang napasama yung ating pakikipag-usap. Nakaya niyo po. Ano pa? Number 3, we have to approach the person privately. Ano ibig sabihin nun? Sa pakikipagkasundo, maganda na tayo mismo nung tao ang magkausap. Lalo na kung halimbawa maselan yung yung kaso, yung nangyari sa inyo. Bakit? Ayaw kasi natin na pareho kayong mapahiya. Mapahiya siya, ayaw natin na mapahiya yung tao. Lalo na pag kinausap mo siya sa maraming tao. In fact, ang sabi ng Panginoon, kung meron kang alitan sa isang tao, ikaw muna ang pumunta doon sa tao para mawin mo siya sa Panginoon. Nakuha nyo? So, yun ang unang hakbang natin. We have to talk with the person in private. Private muna. Gusto natin na ma-settle yung hidwaan, yung pagkakagalit o hindi nyo pagkakaayos ng private. Nang sa ganun, pag nayos kayo, okay na. Diba? Ang nangyayari minsan kasi sa iba, naidadala sa ibang tao, napapublicize, kumbaga. Ano ang problema doon? Ang problema doon, pag napublicize,
ayos na kayo nung tao, yung ibang tao sa isip nila hindi pa kayo ayos. Halimbawa, sample sa mag-asawa. Mag-asawa. Kapag nag-away kayo mag-asawa, kadalasan ang tendency natin ay humingi o humanap ng kakampi. At syempre, yung kakampi natin, yung mga magulang natin. Ay, wag na wag natin gagawin yun. Maghahanap tayo ng kakampi sa mga magulang natin. Kasi sigurado kakampihan tayo. So, halimbawa, ang asawang babae o asawang lalaki, sinumbong nung asawa doon sa nanay. Di ba? Anong iisipin ng magulang? Ay, naku, yan talagang manumugang ko na yan. Sinasabi ko na eh. Laka nyo? Tapos eventually, pagbalik nyo sa bahay, nagkaayos kayo ng mag-asawa. So, okay na kayo kasi mag-asawa kayo naman eh. So, naayos na kayo. Ang problema, nagkaayos kayo, yung biyenan nyo o yung biyenan ng asawa mo, hindi pa ayos dun sa asawa mo. Laka nyo? Hindi pa sila magkaayos kasi shinare mo dun eh. Laka nyo? Hindi kailangan i-share. Laka nyo? Kailangan i-resolve with the same person. And as much as possible, privately, para hindi na ma-involve ang iba pang tao. At the same time, hindi na ang tawag nito, hindi na ba magulo pa, mag-isip pa yung ibang mga tao tungkol sa inyo. We don't want also the person na mapahiya. Ayaw natin na mapahiya. Kasi nga, ang ang intention natin magkaayos, hindi magkapahiyaan. Nakuha nyo? Okay, number four. We have to create a safe space. Create a safe space. Ano ibig sabihin yan? Meaning to say, kung makikipag-usap ka dun sa tao, makipag-usap ka sa neutral ground. So, provide a neutral and confidential setting. A place of neutrality. Ibig sabihin ng place of neutrality, yung lugar na kung saan may kakampi ka o kaya may kakampi siya. Kasi, imbis na magkaayos kayo, dahil ang dami niyang kakampi, hindi kayo nagkaayos. O kaya ikaw rin, ang dami mong kakampi. Imbis na ang intention mo magkaayos kayo, hindi kayo nagkaayos. Kasi, minsan ang nagpapasama yung mga asungot yung mga nasa sideline, di ba? So, create a safe space. Doon kayo mag-usap sa space na kung saan ay neutral. At the same time, yung space na yun, space na hindi siya mapapahamak, hindi siya masasaktan, hindi siya mapapahiya, hindi siya anong tawag nun? Yung masyadong mabubulgar o nakalimutan ko yung term. Basta ayaw natin yung tao mapahiya. So therefore, let's meet the person in a very safe space. Ayun, ayaw nating maskandalo. Diba? Ayaw nating maskandalo. Whether tayo man ang may kasalanan o sila may kasalanan, we want to resolve the conflict in a very safe space. Nakuha nyo? Kaya nga yung halimbawa yung mga rebelde, saka yung pamahalaan, di ba? Pag may conflict sila, nagkakaroon ng peace talk. Yung peace talk hindi nangyayari sa Pilipinas. Nangyayari yung peace talk sa ibang lugar, sa neutral ground. Nakuha nyo? Hindi nangyayari sa Mindanao, halimbawa. Kung ang ay mga rebelding Muslim. O hindi rin sa lugar ng Manila, na kung saan dito syempre yung mga kampo. Hindi doon, kundi lumalabas sila sa isang safe space para nang sa ganon may mutual trust. Nakuha nyo? Okay, number five. Facilitate dialogue. Facilitate dialogue. Ano ibig sabihin ng facilitate dialogue? You have to guide the conversation, ensuring that everyone has an opportunity to speak and be heard. Nakuha nyo? Dahil tayo ay may training na sa conflict resolution, kung may conflict tayo sa iba, tayo na mag-facilitate. Meaning, tayo na ang gumawa ng paraan para mapakinggan sila. Kaya naman minsan nagagalit sila kasi hindi napapakinggan. May mga ganung tao Galit lang kasi hindi nyo kasi kami pinakinggan. Nakuha nyo? Ganon. So, tayo mismo mag-facilitate. O sige po, gusto namin kayong marinig. At kapag nagsalita sila, pakinggan nyo lang.
nagpapaliwanag, pakinggan nyo lang, ibubuhos lang nila minsan yung damdamin nila. Pag ganon, anong gagawin? Pagkatapos, hindi naman ibig sabihin tatanggapin mo lahat ng sinabi nila na mali. Hindi, pakinggan nyo lang para maintindihan nila na naiintindihan natin. At the same time, kung meron ka namang gustong sabihin, so you earn the right also to be heard. Ngayon, ganun din. Halimbawa, hindi ikaw ang may problema. May dalawang party ang may problema. Dahil na-train tayo sa conflict resolution, tayo mismo ang mag-facilitate. Meaning to say, bago sila mag-usap, gagawan mo ng rules. Sasabihin mo, magsasalita po muna ang isa, bibigyan natin ng pagkakataong magpaliwanag. Pagkatapos po noon, yung isa naman po. Nakuha nyo? Okay. Sa yung third lesson natin, next week, ang pag-uusapan natin how to resolve conflict, yung marital conflict sa ating asawa, no? Pero yung last topic natin maganda kasi conflict mediation. How to mediate within two parties na may conflict. Tayo ang gagamitin ni God kasi tayo ay mga anak ng kapayapaan. Nakuha nyo? Now, upon doing that, we have to facilitate a good dialogue. Meaning to say, we will ensure that everyone has an opportunity to speak and to be heard and understood. Nakuha nyo? May mga tao na hindi naman kailangan nilang igiin yung kanilang right, basta gusto lang nila na naintindihan sila. Okay, number 6. Number 6, we have to identify the issue. Ano ibig sabihin nun? Narinig nyo na yung kanilang sinabi, yung kanilang damdamin, naintindihan na natin, pero dapat i-identify ano pa talaga yung problema, bakit nagkaroon ng conflict. Okay nyo? Yung damdamin, magkaminsan hindi yun ang problema. Ano na lang yun, naisakay, pero ang problema talaga, halimbawa kanina, sa grupo namin, may nag-share, kadalasan ang nangyayari conflict sa kalsada, yung git-gitan. Di ba? Minsan kailangan lang i-identify ano ba yung issue talaga kasi pinilit niya. O kaya sa atin din kasi pinilit ko yung gusto ko. O kaya pinilit. Nakuha nyo kasi napakahalaga na maintindihan yung issue para ma-address yung issue. Nakuha nyo? Kaya hindi pinapairal yung damdamin kasi galit ako. Oo nga, galit ka, pero bakit ka nagagalit? Ano yung pinagmulan ng galit mo? Kasi, pagod ako, tapos sample lang sa mag-isa, pagod ako, tapos walang pagkain. Okay. Ang issue pala, pagod siya, tapos gutom. So, yun ang i-address natin. Yung gutom, saka yung pagod. Pahinga ka muna, paghahanda kita ng pagkain. Naka nyo? Hindi yung galit. So, yung emotion, hindi talaga yun yung issue. Ang issue, ano yung pinag-ugatan. So, kailangan nating ma-identify yun para ma-address. Naka nyo? Next, number 7, focus on solution. Focus on solution, not on the problem. So, we have to encourage participants to think of and agree on practical solutions. Meaning to say, we have to find a win-win solution. Nakanya? O nakita na natin ang problema. So, paano ba natin ito masusolusyonan? Nakanya? Magfo-focus tayo sa paghahanap ng solusyon, hindi tayo magfo-focus dun sa problema. Bakit? Kasi pag nag-focus tayo sa problema, gulo ang magiging kahihinatnan kasi puro problema. Pero pag nag-focus tayo dun sa ano mo pwede natin gawin dyan, anong solusyon? Di ba? Meron doon sa akin po pinagtatrabahuhan yung isang driver ko ng jeep, naka-atras ng kotse. Bagong-bago yung kotse. Ilang buwan pa lang yata, 5 buwan pa lang yata na nilabas na atrasan, di yuping-yupi. Naku, ang sabi namin, demand ako kayo, ganyan. Nakafocus siya doon sa sa problema. Nung kinausap ko na sabi ko, ano po ba ang gusto nyo? Gusto kong maayos. Okay, di aayusin mo natin. Doon tayo sa solution. Sige po, bukas dalhin natin doon sa talyer. Ipa-estimate natin. Naka nyo? So, nung nakita na nung tao na ang gusto ko,
ma-solve yung problem. Hindi doon sa galit, hindi sa problema. Nakuha nyo? So, napanatag, na-solve namin, naayos. Kasi, we focus on the solution, not on the problem. Number 8, we have to forgive and move forward. Forgiveness is very essential for true reconciliation. Ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ang ibig sabihin niyan, sa conflict, meron talagang nasaktan at nakasakit. Nakuha nyo? At kailangan din ng restitution. Pero magkaminsan sa restitution, alam mo yun, yung tawag nito, kulang. At may mga panahon na kailangan tayo ng magbibigay. So ready tayo to forgive. And at the same time, kung meron tayong halimbawa, ikaw ang nagmi-mediate dun sa dalawang taong magkaaway, ipe-prepare mo rin yung heart nila. Hindi natin iko-command na, oy, dapat mag-forgive ka. Pero dapat maparamdam natin, maipaliwanag natin na isa sa paraan talaga ng pakikipag-ayos yung pagpapatawad at pag-move forward. So you forgive and you move forward. That will bring true reconciliation. And lastly, follow up. Ano ang trabaho, ano ang magiging role ng follow up? Yung follow up actually will ensure that the agreed upon solution are implemented and that reconciliation is maintained. Ano ibig sabihin niyan? Meron kasing sa dialogue na pag-usapan na, sige, gagawin na namin to. Katulad namin, halimbawa, sinabi ko, yung na-atrasan nung sasakyan, anong jeep namin, yung sasakyan nung kapitbahay. Ang sabi ko, sige po, ipaano natin, ipagawa natin. So, paano ko pinalo up? Sabi ko, napaano nyo na po ba? Bigyan nyo na po ba ng police report? Bakit? Kasi kailangan ko yung police report para maka-claim kami sa insurance o kaya ma-present ko yun doon sa admin, sasabihin namin, may babayaran tayo, ito yung police report. Nakuha niyo. So may follow-up. Yung follow-up will ensure that each party, seryoso tayo na ayusin at bigyan ng solusyon kung ano man yung naging conflict. So napakahalaga ng follow-up. Sa mediation po, sa pag-aayos ng dalawang tao, mahalaga din yun as mediator. Pina-follow up yung both parties. Para nang sa ganun, tuloy-tuloy na merong resolution. Kasi pag hindi, halimbawa, hindi ginanap ng isang tao yung kanyang sinabi. Tapos yung isa naman, galit na galit kasi nga feeling niya na isahan. Doon pumapasok yung paghihiganti at ayaw natin yun. Ayaw natin yung mangyari. Ang gusto natin ay kapayapaan. That's why follow-up is very important. Now, i-review natin. Ano yung 9 practical steps. Number 1, we have to pray for guidance. Panalangin natin. Pangalawa, examine your own heart. Number 3, approach the person privately. Number 4, create a safe space. Number 5, facilitate a dialogue. Number 6, identify the issue. Number 7, focus on the solutions, not on the problem. Number 8, forgive and move forward. And number 9, follow up. Amen ba?